Pero in fine, yung dating ng pagsasalita ng amo ko, hindi pa rin talaga na-please. Kaya sabi ko, nung pumasok na ako, sinabi ng amo ko na nag-uusap kami ni Jenny, gusto mong sa akin sabihin ko anong resposta mo. Sabi ko, sabihin mo na lang kay Jenny, kumbaga si Jenny na magsasagot ng kung ano yung sagot ko. Tapos ikabukasan, kumbaga, ang sabihin ko dun sa amo ko, kapag message mo na kung hindi kontento yung amo ko, kumbaga tapusin na natin yung raporto. Kumbaga pinya mo raporto, huwag na natin patagalin sa ating ganyan. Kaya, in fine, hindi raw naman ganun yung, wala raw against naman yung amo ko sa akin. Kumbaga parang medyo nagpreno siya yung dating ng amo. Pero under observation ko pa rin kasi maging siya kung anong observation niya. Pero sa madaling salita, sila yung mag-a-adjust na maghahanap sila ng taga-plancha kasi kumbaga yung taga-plancha na naroon yun parang tatanggalin nila. Hahanap sila ng pang taga-plancha. Si Sister Jenny sinabihan na rin na magharap ng taga-plancha pero ayaw magbigay ni Sister Jenny kasi nga marami na dumaan na Pilipino ron. Pero kumbaga, pag hindi mo kasi nasubukan, hindi mo makikilala yung amo. So, madaling salita, ayaw mong bigay si Sister Jenny kasi, kumbaga, kung ikaw magbibigay, baka ganun din ang mangyari na ikaw rin ang mapapahiya. Kaya yung nagbigay ng labor niya, parang nahihiya rin sa akin, nakita ko nga ng isang araw, ano kuya, kaya ko ba? Kaya pa. Okay na, kaya mo lang. Kaya, patuloy yung pag-pray, galing mo lang ba ng Diyo, kumbaga kasi gusto ko talaga rin yung oras pero kasi nga sa ministry. Pero gagawin pa rin kung kaya pa ng power ko o kaya pa nila yung power nila. Kaya sa Diyos ang lahat ng papuri at salamat. Alora, ang ating pag-aaralan, ano po ba? Kumusta ba ang New Year ninyo? Kumusta ang pasa ng 2025? Negative ba o positive? Iwala lang. God is in control. Iwala lang. Kumbaga, masusunod natin ano man ang nakalaan ngayong bagong taon ng 2025. Alora? Ang ating pag-aaralan ay tutuloy natin yung ating series sa Titus. Naririto na tayo sa huling chapter ng Titus 3. Ang verse 8, ang ating pag-aaralan sa hapong ito. Ang sabi nga niya rito sa King James Version, tsaka sa Mabuting Balita, "This is a faithful saying, and these things I want you to affirm constantly, that those who have believed in God should be careful to maintain good works. These things are good and profitable to men." Sa Mabuting Balita, mapananaligan ang mga aral nito, kaya't ibig ko'y buong tiyaga mong ituro sa mga nananalig sa Diyos upang ilan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti. Ang mga ito ay napakabuti at mapapakinabangan ng mga tao. Ang mensahe ng Panginoon sa hapong ito ay may titulong "Ready for every good deed" o handa sa bawat paggawa ng mabuti. At bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Muli po, Ama, puri Ikaw, Diyos, ang daing Ama sa Espiritu at katotohanan. Tunay nga, O Diyos, na dakila ka. Tunay nga, Ama, na magpangyarihan ka. Ikaw nga po ang may likha ng langit, ng lupa, ng dagat, ng lahat dito sa mundo. Ikaw nga po, O Diyos, ay buhay. Ikaw lang po ang natatangi na ibang Diyos, Panginoon. Ikaw po, O Diyos, ang tunay at tunay na nagpapaunawa sa amin kung ano ang tunay na organ ng buhay, Panginoon. Ikaw po, O Diyos, ang may kontrol at may akda ng lahat ng bagay, Panginoon. Hindi ka, Ama, nagbabago. Tapat ka sa iyong mga salita, tapat ka, O Diyos, sa iyong mga pangako, Panginoon. At minsan pa, Ama, patuloy din po namin kinikilala na tunay nga, banal ka, Panginoon. Alam mo, Panginoon, ang lahat-lahat, Panginoon.
ang aming mga iniisip, ang laman ng aming puso. Panginoon, batid mo po lahat, Panginoon. Nasasaliksik mo po ang lahat. Wala pong natatago sa iyo, Panginoon. Kaya nga po sa mga oras, sandali na kami nagkukulang. Minsan pa, ang dalayan ko, O Diyos, sa trono ng biyaya, lumalapit po kami. Humihingi, Panginoon, ng paglilinis at kapatawaran upang sa gayon wala pong maging hadlang, wala pong maging balakid sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon. Patuloy mong tulungan niyo yung balingkod na tunay nga na may deliver ko na may kasimplihan ng iyong mensahe at patuloy na maabot ang pagkain spiritual ng aming mga tagapangibig, Panginoon. Patuloy na tanggapin ang katotohanan na nais mong ituro sa mga sandaling ito upang na sa gayon ito'y patuloy na maging pagkain spiritual at sandata sa mga oras na harap, Panginoon, sa mga pagsubok at pagdatang spiritual, Panginoon. Patuloy mo nga pong pagpalain, Panginoon, ang iyong mensahe. Patuloy na ikaw lang po ang siyang tatanggap ng pinakamataas na papuri para nga pagsamba sa tayong pangalamang ng iyong anak ni Jesus na ang Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. At dito nga sa ating pag-aaralan, ang sabi nga dyan, ready for every good deeds, o handa sa paggawa ng tama, ng mabuti. At dito, ang sabi mo nga, bagong taon ng 2025. Kumusta nga ba ang pagpasok ng 2025? Positibo ba, negative ba, o under evaluation? Pero dito, makita natin na anuman ang mangyari o anuman ang nakalaan ngayong taon ng 2025, naniniwala tayo, nananalig tayo, na ang Diyos natin pinaniniwalagan, pinananampalatayanan ay hindi nagbabago at siya ang may kontrol sa lahat ng mga bagay. At kung maaalala natin sa ating pag-aaralan, napag-aralan natin sa mga unang talata ng chapter 3 sa verse 1 and 2, ang sabi nga niya rito, remind them to be subject to rulers and authorities, to obey, to be ready for every good work, to speak evil of no one, to be peaceable, gentle, showing all humility to all men. Kumbaga, pinaalalahanan ni Pablo na ang lahat ng mga mananampalataya na, kumbaga, ito yung mga paalala na ating pinag-aralan ng mga ilang reminders bilang mananampalataya kung ano yung mga katangian na dapat makita may sa pamuhay ng isang mananampalataya. Kumbaga, dito, sinasabi nga na ipinapaalala ni Pablo kay Titus sa bawat mananampalataya kasi ang tao mabilis makalimot. Kumbaga, kahit tayo, nag-aaral tayo, pinag-aaralan natin, pero kumustahin mo kung ano yung mga pinag-aralan, kung hindi ka nag-take down notes, paniguradong nakalimutan mo na yung mga pinag-aralan natin. At dito, kumbaga makikita natin na sa pagkakataong ito, ipinapaalala ni Titus muli sa verse 8, yung paalala na Christians must be ready for every good deeds. Kumbaga nire-focus na naman, minention na naman dito sa verse 8. Binanggit na niya dun sa verse 1, to obey, to be ready for every good work. Ngayon pinapaalala na naman, ang sabi nga niya rito, constantly, tuloy-tuloy. Hindi panimula lamang, ika nga. Kaya dito, pinapakita sa atin na, ang sabi nga niya rito, the Christians must be ready at all times to do good works. Na ang mananampalataya, na ang Kristiyano ay nararapat parating handa na gumawa ng mabuti. At dito, ang katanungan nga, paano natin o paano tayo mapaghahanda ang ating sarili na makagawa ng mga bagay na mabuti. Dito sa ating pag-aaralan, kumbaga meron tayong tatlong pinaunawa, pinapaalala, pero dito makita nga natin na marami kasing mga mananampalataya na hindi handa sa panawagan ito. Hindi handa na dapat ikaw, alam mo na ikaw ay laging handa, ready ka lagi na gumawa ng mabuti. Bakit? Kasi masyado tayong nakapokus sa mga bagay na pansarili natin. Kaya yung gumawa ka ng mabuti sa iba, hindi ganon ka focus sa'yo, hindi ganon sa ka-priority sa'yo.
Kasi ang laging mas iniisip natin ay yung sa ating sarili. Ang sinasabi ni Pablo, maging handa tayo parati na gumawa ng mabuti. At dito nga, ang sabi nga niya rito, sa ating pinag-aaralan o pag-aaralan, nais ipaunawa ni Pablo na mas maintindihan natin sa mas malalim na aspeto, inner components, yung ating kinakailangan para na sa gayon mas maintindihan natin bilang mananampalataya kung bakit tayo nararapat maging handa na parating gumawa ng mabuti. Dapat mas maintindihan natin. Kung bagay yung gustong ipaunawa ni Pablo rito sa verse 8, mas maintindihan mo kung bakit kailangan mong gumawa ng mabuti. At dito, kapag naintindihan mo, ito yung magiging motivation mo. Ito yung magiging motivasyon mo. Ito yung magiging focus mo. Ito yung reason mo kung bakit ka gumagawa ng mabuti. Mas naintindihan mo. Kaya dito sa verse 8, sinasabi nga ni Pablo, muli niyang binanggit, bagamat binanggit na niya dun sa mga unang talata. Yung una na pinaalala sa atin dito, ang sabi nga niya rito, the Christian remembers from which they have been rescued. Ang isang Kristiyano, natatandaan niya kung saan siya iniligtas. Ika nga. Kung saan bagay ba siya iniligtas, isinalba ng Diyos. At dito, sinasabi nga na alam naman natin, bago tayo iligtas ng Diyos, ipinaunawa ni Pablo na ito ang iyong kalalagayan. Na ang kalalagayan mo, kalalagayan ko, kalalagayan ng bawat isa sa atin ay bukod ng Diyos. Yun ang una nating kalalagayan. Yun ang una, original na ating kalalagayan. Doon ka iniligtas ng Diyos. Sa Ephesians 2, 1-3, ang sabi nga niya rito, as for you, you were dead in your transgressions and sins in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air. Kumbaga, ito ang talagang nature mo. Ito ang nature natin. Na talagang ang gusto natin, laging salungat sa kalooban ng Diyos. Ang sarili, ika nga. At ang sabi nga niya rito, the Spirit who is now at work in those who are disobedient, all of us also live among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. Yan ang kalalagayan ng tao. Diyan tayo iniligtas, pinalaya ng Diyos. At dito, kumbaga, ibig sabihin, kung gumagawa man ng mabuti ang hindi mananampalataya, gumagawa siya ng mabuti kasi ang iniisip niya, kung ano yung pakinabang niya. Personal gain. At dito, ang sinasabi niya, laging ang nais ng tao nang hindi mananampalataya, gusto niya laging salungat sa kalooban ng Diyos. Lagi siyang gusto niya ay yung sarili niya ang inuuna niya. Yan. Diyan ka iniligtas. Diyan ipinaunawa ng Diyos kung ano yung bagay kung saan kanya iniligtas, isinalba, ika nga. In our fallen state, our entire life is oriented ourselves so that we generate not good works but selfish works. Pangsariling interest, kung gumagawa ka man ng mabuti, kasi gusto mo meron kang pakinabang. At dito, kumbaga, ibig sabihin nga, kasi nga, ang nature kasi ng tao, kaya sa sumasalungat sa kalooban ng Diyos, gusto niya laging sentro sa sarili niya. Gusto niya sa sarili niya eh. Ang focus sa sarili niya. Pero ang gusto ng Diyos, ang focus natin, una ang Diyos. At dito, kumbaga, sinasabi nga na diyan tayo isinalba ng Diyos.
kung lagi kang nakakapanood ng balita ngayon, kung sa TV man, sa YouTube man, o sa Facebook man, kitang-kita natin yung mga viral videos ngayon, yung sunog na nangyari sa California. Matinding sunog, malawakang sunog. At doon, sinasabi nga, 2 days before yung sunog nito, meron doon isang gawain ng mga golden, mga artista, mga Hollywood actors and actresses, na dun sa kanilang parang video ay merong survey doon na kung ano yung gusto, yung mga parang nagpapasaw yung unang babatiin. May mga kategory doon na ganto, na nauna. Yung isang kategory na natatandaan ko, yung sa mga ma'am, sa mga nanay, may 3 punti. Dumating doon sa punto na God, the creator of heaven and earth, ang punti, 0. Tawanan yung mga actors and actresses. Pinagtawanan. Kasi ang gusto nila pang sarili. Wala silang pananaw o pagkakilala sa Diyos. Kaya nga sabi pa nung announcer, this godless town. After nun, less than 2 days, kumalat na yung wildfire. Naubos yung mga tahanan dun sa California. Kung dito makita natin na yan ang nature ng tao kasi pang sarili ang iniisip. At dito makita nga natin na ipinaunawa sa atin na dito tayo iniligtas. Ganyan din ang ating nature noon. Sarili natin ang gusto natin unahin. Naintindihan lang naman natin bakit tayo naririto. Bakit tayo sumasamba. Kasi nga nakakapakinig tayo, binibigyan tayo ng illumination. Kahit umuulan, alam natin na mahalaga na sumamba sa Diyos. At dito, ang nais niya sinasabi nga niya rito na dahil dito, kumbaga, natututo kang magpasalamat, natututo kang maging mababa, kasi ito yung nature mo eh. Dito ka iniligtas ng Diyo. Yan din yung nature mo dati. Pinalaya ka dyan sa kalalagayan yan. Naiintindihan mo yung sitwasyon na yan. At dito sinasabi nga na we have been rescued from disaster sa kapahamakan. Iniligtas tayo ng Diyos sa kapahamakan. Kasi ang deserve dapat ng tao, wrath. Pero diyan kayo niligtas, diyan ako niligtas, diyan tayo niligtas. At dito, kumbaga, dahil nga dyan, we remember, naintindihan natin kung saan kayo niligtas. Ito yung nagpapaunawa sa iyo ngayon na nakakalungkot man isipin yung mahal natin sa buhay na walang kaligtasan, kailangan din nilang magkaroon ng kaligtasan. Kasi kung wala silang kaligtasan, deserve nila. Oo. At dito, kumbaga, pinapaunawa sa atin dito na we make ourselves prepared by always remember that where we came. Kung saan tayo galing. Kaya nga dito, kumbaga, kung maaalala rin natin, yung mga ragazzi natin, halos hindi nila naabutan to. Pero sa kanyang medyo abante ang edad, young at age, young at heart, kumbaga, kumbaga, yan ang sitwasyon noon. Yung World Trade Center. Yung World Trade Center noon, yan yung pinakamataas na building noon. Sa Amerika, kinikilala, palatandaan ng isang maunlad na bansa. Pero hindi, akalain 2001 yan. September 11, 2001. Hindi akalain na yung magnificent World Trade Center ay pababagsakin ng eroplano ng mga terorista. Ginamit yung eroplano bilang bomba para pabagsakin ang World Trade Center. Kumbaga, dahil dito, kumbaga, ang ipinaunawa rito, naintindihan ng mga taong naligtas sa sitwasyon na yan,
na dapat kasama sila rin sa mga namatay doon sa World Trade Center. Pero yung mga nakaligtas, bakit sila nakaligtas? Hindi nag-ring yung alarm nila, hindi sila nagising para sa pasok nila sa trabaho nila. Na-traffic sila, na-late sila, o may nangyari palposa kung bakit hindi sila nakapasok sa trabaho nila, kaya sila naligtas. Pero kung hindi, kasama sila dun sa pagguho ng sinasabing hindi matitibag na World Trade Center. Yun ang nais ipaunawa sa atin. Na ganyan ko, naintindihan mo kung saan kayo niligtas. Sa iyong kalalagayan mo. Na kapag yung naintindihan mo kung saan kayo niligtas, naunawaan mo kung saan kayo niligtas ng Diyos, kumbaga hindi ka magkakaroon ng kayabangan. Hindi ka magiging mapagmataas. Kumbaga magkakaroon ka ng kababaang loob kasi hindi ka karapat-dapat pero diyan kita isinalba. Yun ang nais ipaunawa sa atin. The Christians remember kung saan siya iniligtas ng Diyos. Hindi siya magiging mapagmataas, rude, kundi magiging mapagpasalamat siya kasi naiintindihan niya kung saan siya iniligtas eh. Yun yung kung bakit sinasabi ni Pablo na kaya niya tinulit dito sa verse 8 na kayong mga Kristiyano dapat lagi kayong handa na gumawa ng mabuti. Kasi mas nire-refocus niya kung bakit kailangan. Kasi nga ito yung sitwasyon mo eh. Dito kayo niligtas ng Diyos. At dito, ang sabi nga niya rito, na the best motivator to serve others is to remember how you have been first been served by God. Kung bakit ka na may magtutulak sa iyo na gumawa ng mabuti, kasi makikilala mo, maaalala mo kung paano ka unang pinaglingkuran ng Diyos. Kung paano ka unang pinaglingkuran. Kasi ikaw eh, yan ang kalalagayan mo pero isinalba kita dyan. Kaya mo nagagawa gumawa ng mabuti. Katulad halimbawa, nung sa John 13. Doon sa John 13 kung saan tinuturuan ng ating Panginoong Kristo ang kanyang mga disipulo, ang kanyang mga apostol, ang kanyang mga alagad, kung paano sila maglilingkod sa mga tao. Kung paano nila gagamitin ang buhay nila na maglingkod, gumawa ng mabuti sa kapwa nila. Anong ginawa ng ating Panginoong Kristo? Kumuha siya ng planggana, may tubig, nagtali ng tuwalya, at hinugasan ang mga paa ng kanyang mga apostol. Ganon. Nagpakababa ang ating Panginoong Kristo para paglingkuran ka. Ganon din sa atin. Hindi tayo karapat-dapat na magkaroon ng kaligtasan, pero sa biyaya ng Diyos, binigyan niya tayo ng kaligtasan, naiintindihan natin kung ano yung dapat para sa atin. Pero iniligtas kita. Yun ang sabi ng Diyos, ipinaalala ng Diyos. At yun yung ipinaunawa sa atin. At dito, sinasabi nga na remember what God has done for you and will naturally be moved to serve others in a similar way. Totoo yan. Kapag yung natatandaan mo, naalala mo, kung saan ka niligtas ng Diyos, kumbaga ito yung mag-focus sa'yo na gumawa ng mabuti, maglingkod sa kapwa mo. Kasi diyan ka sinalba ng Diyos eh. At dito, ang sabi nga niya rito, true humility is a difficult quality to achieve. Totoo. Yung magpakababa ka, mahirap gawin yan. Kasi ang gusto ng tao, gusto niya laging siya ang nasa unahan. Siya laging bida. Pero ang ating Panginoon Kristo,
sa kanyang paglilingkod, bagamat siya'y Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, siya'y naglingkod, gumawa ng mabuti. If we must fight for position, let us fight for the position of servant. Kung gusto mong maging tanyag ka kung paano ka maglilingkod. At dito nga, yan yung unang punto na pinapaalala sa atin ng Diyos sa mga sandaling ito kung bakit tayo nararapat na maging handa parati na maglingkod, gumawa ng mabuti. Yung pangalawa na pinapaalala sa atin dito, the Christian life is a continuing progress. Ang buhay ng isang Kristiyano ay patuloy at patuloy sa pag-unlad. Kumbaga, hindi siya stagnant. Hindi siya nakapirmi lang. Meron siyang paglago. May pag-unlad. May progress. Yan ang buhay ng isang Kristiyano. Ang sabi nga niya rito, the Christian is prepared for a life of good works not only by remembering the fallen state from which he has come, but by marveling over the new position he has been granted. Ang nais paunawa sa atin dito, sa ikalawang punto natin, nais intindi sa atin na tayo raw mga Kristiyano, hindi lang basta maalala natin, hindi lang basta maintindihan natin kung saan ka iniligtas ng Diyos. Bagkus, maintindihan mo rin, mamangha ka rin na kung saan ka naman inilagay ng Diyos, kung saan kung ano yung binigay niya sa'yo. Hindi ka lang niya hinugot, sa pagkakasala, may ibinigay pa sa'yo. Katulad halimbawa ng isang alipin. Pag sinabi mong alipin, wala siyang kakayanang makalaya kung walang tutulong sa kanya. Yan ang kalalagayan ng alipin. Kumbaga, hindi ka makakalaya sa kalalagayan mong yan hanggat walang magpapalaya sa'yo. Kasi yan ang kalalagayan mo eh. Katulad ng isang bilanggo. Ang isang bilanggo, hindi makakalaya ang isang bilanggo kung walang magpapalaya sa kanya. Ngayon, katulad nga sa atin, ang sabi nga, tayo, binalaya ng Diyos, na-rescue tayo ng Diyos sa ating kalalagayan. At dito, ang sinasabi nga dito, na hindi lang tayo basta pinalaya, bagkus inilagay ka pa ng Diyos sa isang bagay na mas maganda. Inelevate ka niya. Tagapagmana ka ng mga mamanahin mo mula sa Diyos. Inelevate ka niya. Hindi ka lang basta hinugod sa pagkakasala, pinalaya sa pagkakasala, bagkus binigyan ka pa ng mga mamanahin. Isa kang tagapagmana. At dito, kumbaga, yan ang kalalagayan ng isang Kristiyano. Katulad halimbawa, si Joseph. Si Joseph sa Book of Genesis, ika nga. Kumbaga dun sa anak ni Jacob, Israel. Alam naman natin ang kwento niya na dahil sa inggit ng kanyang mga kapatid, ibinenta siya hanggang hindi naging maganda ang kanyang kalalagayan, nakulong siya dun sa Egypt. Matagal rin siya nakulong, ika nga. Pero, nung dumating sa puntong naipahayag niya, naipaliwanag niya kung ano yung ibig sabihin ng napanaginipan ng hari,
Nakalaya siya dun sa kanyang kalalagayang pagkakakulong at inilagay siya ng paraon sa ikalawang mataas na posisyon sa Ehipto. Ganon ang kalalagayan ng isang Kristiyano. Iniligtas kita, pinalaya kita, dyan sa kalalagayan hindi mo kayang makalaya sa iyong sariling kakayanan, tapos binigyan pa kita ng mga bagay na para sa iyo. Yan ang isa sa ipinaunawa sa atin kung bakit din kailangan nating maintindihan na dapat tayong maging handang gumawa ng doon sa John 17, 22, 23. And the glory which thou gavest me, I have given them, that they may be one, even as we are one, I in them, and thou in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that thou hast sent me, and hast loved them as thou hast loved me. Naging kaisa tayo ng Diyos. Kumbaga, yung mga, ito yung panalangin ng ating Panginoon Kristo sa kanyang mga alagad. Na naging isa tayo, kaisa niya tayo. Kaya tayo rin dapat mga mananampalataya maging isa. Kaya dito, kumbaga, ang isang pinaunawa nga sa atin bilang mananampalataya, maging handa kang gumawa ng mabuti. At isang pinaunawa nga sa atin dito, na kapag nakita mo yung puntong saan ka pinalaya, hindi ka lang basta pinalaya, binigyan ka pa ng mga mamanahin. At dito, hindi ka ba mamamangha sa mga bagay na ginawa ng Diyos? At dito, hindi ka ba magkakaroon ng daan para na, kumbaga ito yung mag-push sa'yo na talagang kailangan kong gumawa ng mabuti bilang pagpapasalamat. Na, kasi nga, makikita mo na yung mga mahal mo sa buhay, mga kakilala mo na wala pang kaligtasan, alam mo kung ano yung patutunguhan nila. Kaya hindi magpupush sa'yo na gumawa ka ng mabuti para sa kanila, ipahayag mo kung ano yung para rin maintindihan nila kung ano yung kanalagayan nila. Kung wala silang kaligtasan, kapahamakan ang kanilang patutunguhan. Kaya nga, ang sinasabi nga sa atin dito, na kapag nakita mo yung mga bagay na ito rin yung magtutulak sa iyo na maging progresibo ka sa relasyon mo, sa paggawa mo para sa Diyos. Yung isang pinapaalala nga sa atin dito, na sabi nga niya rito, we amaze to God's grace towards us because it is totally unmerited, unearned by us, it is a gift. Lahat yan, kumbaga bigay lang sa'yo. Bigay lang sa akin, bigay lang sa atin. Hindi ibig sabihin na, kumbaga akala mo mabuti ka, akala mo meron kang advance point, kaya ka binigyan ng kaligtasan. Hindi. Gusto ka lang niyang bigyan ng kaligtasan. Sa bagay natin, sa katulad yung sinasabi ko nga kanina, yung viral video na kung sino yung mga isa-shout out nila, pasasalamatan nila, i-honor nila, kung sino-sino yung mga binanggit, halimbawa. Kasi sa tao, gusto niyang itaas mga accomplishment niya, achievements niya, abilities niya. Pero pagdating sa Diyos, wala. Ganon din sa kaligtasan. Hindi mo pwedeng ipagmayabang na kaya ako nagkaroon ng kaligtasan dahil sa gumagawa ko ng mabuti. Hindi. Kaya ka nagagawa ng mabuti kasi naintindihan mo kaya ka gagawa ng mabuti. Pero gagawa ka ng mabuti para magkaroon ng kaligtasan, hindi. It's all by God. Ang Diyos ang siyang nagbigay niyan kung bakit ka magkakaroon ng kaligtasan. Kaya nga sinasabi nga na without the generating work of the Holy Spirit, no man could ever believe. Hanggat hindi ang Diyos
hindi ang Santong Espiritu ang gigising sa kalalagayan mo, hindi ka maniniwala. Hindi ka mananalig. Kaya kung minsan nga, kapag yung halimbawa, di ba nag-share ka, gusto mong maligtas yung kapatid mo, yung pamilya mo, yung kaibigan mo, pero kahit anong share mo, para bang walang pagbabago. Kasi nga ito instrumento ka lang naman Hanggat hindi ang Diyos ang siya gigising sa kanyang kalalagayan spiritual, hindi siya maniniwala. Kasi ito Kaya nga dito, ikaw, na naiintindihan mo yan, magiging mapagpasalamat ka talaga. Walang dahilan para maging mataas ka. Walang dahilan para maging mapagmayabang ka. Ika nga. At dito, kumbaga, ang nagiging problema lang kung minsan ay bakit nga ba na medyo naririnig mo na yung mga mensaheng ito, mga paalala nito, pero bakit ayaw mo pa rin gumawa ng mabuti? Ayaw mo pa rin maglingkod? Ayaw mo pa rin magpagamit sa Diyos? Bakit nga ba? Bakit? Kasi ang iniisip pa rin kasi natin, ano pa rin ba yung matatanggap ko? Makikilala ba ako? Papupurihan ba ako? Ibig sabihin ko minsan pumapasok pa rin yung personal gain, yung motives, kung bakit ayaw mong gumawa ng mabuti, kung bakit ayaw mong maglingkod. Yung pa rin kasi kung minsan yung nangyayari Yun ang nagiging hadlang na ayaw mo pa rin gumawa ng mabuti. At dito, kumbaga, sinasabi nga sa atin dito na nakakalimutan nating tingnan yung ating sarili. Na pag umarap ka sa sarili, ito yung kalagayan ko noon na pangit. Burara pala ako sa kalagayan ko. Ngayon naging pogi na, naging ako ng Diyos. Ganon. Nakakalimutan natin tingnan ang ating sarili sa harapan ng salamin. Kaya ayaw mong gumawa ng mabuti. Nakakalimutan mo. Kaya nga dito, kumbaga, hindi dahil sa atin. Lahat yan gawa ng Diyos. Kaya nga, ang isang paalala sa atin nga rito, kapag sira ang puso mo, siguradong sira yung mindset mo talaga. Kapag hindi tama ang puso natin, siguradong ang lahat ng bagay ay mamasamahin natin. Pero kung tama, ang laman ng puso, isipan mo kung bakit ka naglilingkod, it's all to the glory of God. Kung bakit mo siya ginagawa. At dito, kumbaga, isa pang pinapaalala nga sa atin dito, yung pangalawa, we are amazed that the salvation is like a new birth that totally changes us from the inside out. Isa siyang bagong pagkasilang na talagang magbibigay ng pagbabago. Mula sa loob, papalabas. Mula sa loob, papalabas. Hindi ibig sabihin, labas lang. Pag sinabi mong labas lang, pakitang tao lang. Yung parang gusto mo lang maging mabango. Gusto mo lang magpakitang gilas. Pero ang sinasabi rito na dapat magmumula rin yan sa loob. Papalabas. Kaya na isa siyang bagong pagkasilaan. Kaya magkakaroon ka ng progression, pagbabago, pag-unlad sa buhay spiritual mo, sa relasyon mo sa Diyos. Doon sa John 17, 24, 26. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin
upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin. Sapagkat inibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan, makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita. At nalalaman ang may binigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin, ipinakilala kita sa kanila, at ipakikilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako na may sumakap nila. Kung maaalala mo yung mensahe natin yung isang linggo, na isang dahilan talaga, kailangan mo talaga tunay mong kilala ang Diyos. Tunay yung relasyon sa Diyos. Kumbaga talagang may relasyon ka sa Diyos. Katulad nga ng, kumbaga kaisa ka talaga. Katulad ng panalangin nga ng ating Panginoon sa Kristo, ang panalangin nga ng ating Panginoon sa Kristo, katulad nilang isa, yung Trinity na ating sinasamba, maging tayo ay maging kaisa nila. Ibig sabihin talaga kaparehas, kaisa, in unity, ika nga, kaparehas mo. Kumbaga talaga nasa sa loob, nasa sa puso ika. At dito, kumbaga, we become ready, nagiging handa tayo gumawa ng mga mabubuting bagay kapag talagang genuinely change tayo by the Spirit. Pag talagang binago talaga tayo ng Espiritong ipinagdalaw sa atin. Kung mapapakinggan natin, maalala natin yung lyrics ng kanta kanina, awaken the Spirit that is in you. Ibinigay na sa iyo. Isingin mo lamang kasi baka hindi mo masyadong binibigyan pansin. Yung Espiritong nasa sa iyo, binabago ka. Kumbaga, kaya ka magkakaroon ng progression, pagbabago, makagawa ng mga bagay na magaganda, na mabubuti, makapaglingkod. Kapag tama yung relasyon mo sa Diyos, nagmumula sa loob, papalakas. Hindi lang siya pakitang tao. Yung pangatlo na pinapaalala niya sa atin sa numeral 2, Paul says that the gift of the Holy Spirit is poured out on us lavishly or abundantly. Dun sa verse 5, yung second part, hanggang sa verse 6, ang sabi nga niya rito, but according to His mercy, He saved us through the washing of generation and renewing of the Holy Spirit, whom He poured out on us abundantly through Jesus Christ, our Savior. Kumbaga, talagang ibinuhos. Ibinuhos talaga ng Diyos. Yung kailangan mong tulong, ibinigay talaga ng Diyos. Hindi kanya tinipid. God does not hold back stingingly but gives us the Spirit lavishly. Kumbaga yung talagang tulong na kailangan mo, yung para sa iyo, sapat-sapat, abundant, mayaman, sagana, ibinigay ng Diyos sa iyo. At dito, ang sabi nga niya rito, na nag-uumapaw yan, kaya sa puso mo, sa anumang aspeto ng paggawa ng mabuti, in words or in deeds, magagawa mo kasi ibinigay lahat yung tulong na kakailanganin mo. Ibinigay ng Diyos, abundantly, sagana, yung lahat na tulong na kailangan mo, sapat, sagana, ang sabi, na ibinigay ng Diyos, hindi kulang. At dito, dahil nga dyan, magagawa mong maglingkod, gumawa ng mabuti, magpatotoo, mag-share, magagawa mo. Kasi ibinigay sa iyo ng Diyos lahat-lahat na kakailangan. Yung pangatlo,
na pinapaalala sa atin, the Christian identity is constantly doing good works. Yung kanina nga, sabi, constantly. Hindi siya ningas kugun. Hindi siya sa simula lamang. Tuloy-tuloy. Tuwina. Constantly. Nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti. Doon sa text natin, minsan pa, ang sabi nga niya rito, this is a faithful saying, and these things I want you to affirm constantly, that those who have believed in God should be careful to maintain good works. These things are good and profitable to men. Maraming tao na inilalaan nila, pinofocus nila ang kanilang buhay sa mga bagay na kanilang papakinabangan, materially, yung magbibigay sa kanila ng earthly joy, earthly happiness. Kumbaga, yun yung kanilang focus. Pero, tayong mga mananampalataya, ang pinapaalala sa atin, dapat nakatuon tayo sa paggawa ng yun. Pinapaalala ng Diyos. Maraming tao, ang tuon, focus nila, mag-acquire ng mga material things, kasiyahan sa mundo ito. Kumbaga, sinasabi ng bakit ang mga, sinabi mo ng mga Kristiyano, pero yung mga Kristiyano na parang gusto pa niyang isiksik ang kanyang sarili para umayon sa mundong ginagalawan nila. Pero hindi tayo taga rito. Nakikiraan lang tayo. Kung gusto mong umayon sa gusto nila, pero dapat naiba ka eh. May mga taong ganyan, may mga sinasabing Kristiyano, pero parang gustong ginagawa niya, mas gusto pa niyang umayon dun sa kung saan siya iniligtas. Dapat, ang paalala sa atin dito, constantly, hindi sa panimula lamang, tuwina, dapat may kaibahan. Nakalaan tayong gumawa ng mabuti para sa glory ng Diyos. Sa Romans 8:16-17, ang sabi nga niya rito, says the Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in His sufferings in order that we may also share in His glory. Kumbaga, naging anak tayo ng Diyos, naging tagapagmana tayo sa mga mamanahin natin sa ating mga inaasahan dahil sa ating pananampalataya relasyon sa Diyos. Kumbaga lahat yan, mapangahawakan natin. At dito, sinasabi nga na kaya ka lang naging ganyan dahil lang yan sa biyaya ng Diyos, sa habag ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos, kabutihan ng Diyos. Lahat yan ay dahil sa Diyos, hindi dahil sa iyo. Kung bakit ka naging tagapagmana sa mga mamanahin mong pangako mula sa Diyos. Magiging buhay na walang hanggan na ating inaasahan. Kumbaga, yan ilan sa mga paalala na kapag naintindihan mo ang mga bagay na yan, yan yung talagang magtutulak sa iyo na maging handa kang patuloy na gumawa ng mabuti. At dito, ang isa pang sinasabi sa atin sa 1 Peter 2:9, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people. Katulad nung inawit ni Mr. Chen. Sabi ko nga kanina ko na napakinggan yung kanyang awit.
related pala sa mensahe yung awit. Kumbaga, pinili ka, tagapagmana ka, royalty ka. Hindi ka lang anak pamilya ni Royal King Charles. Ang Diyos ang siya nagmamayari sa atin. Kumbaga, yan yung binigay sa iyo. Binigay sa atin nung ikaw isinalba sa pagkaalipin ng iyong fallen nature. At dito, kumbaga, yan yung kalagayan mo. Yan ibigay sa iyo ng Diyos. Ngayon, ang tanong ay, paano mo gagamitin yung kalagayan niyan, yung bagong kalagayan mo yan, yung posisyon na yan, na tagapagmana ka, yung mga mamanahin mo yan, paano mo gagamitin yung mga bagay na yan para makagawa ka ng mabubuting bagay? Ano gagawin? Kasi nga, ang sinasabi sa atin na ibinigay na ng Diyos lahat. Abundantly, ang sabi niya, di ba? Lahat ng bagay na kailangan mo, ibinigay na niya, mayaman, sagana. Ibinigay na niya, gamitin mo na lamang. Lahat ng tulong, nasa sa'yo na. Kaya nga sabi kanina, you can trust this, di ka na mapangahawakan mo. Kumbaga hanggang saan mo siya pangahawakan? Ang sabi ko nga kay Sister Jenny nung yun yung narinig kong pakikipag-uusap nung Sister Jenny doon sa bago kong amo. Siyempre, ganun lang. Siyempre, makawala ka na naman ng trabaho. Sabi ko, mas marami pa ako, mas mabibigyan na trabaho na sa pera. Pero alam ko, mas mapagtatakin kasi kasama ko. Ganun, kung paano pakahawakan yung pangako ng Diyos. Tapos na-share ni Sister Jenny doon sa amo niya. Kumbaga lahat yung glory to God. Kumbaga, bakit naghahanap ng bagong trabaho si Roger sa Lilin? Kasi nga parang hindi pa ata-kontento yung amo niya eh. Pero sinabi mo, kung hindi siya kontento, itipin niya mo ng kwarto. Sabi ng amo niya, sinabi mo yun? Oo. Kumbaga, paano pangahawakan yung mapapangahawakan yun? Pero hindi yun dahil sa magpapakain. Kumbaga, humility pa rin yun kung bakit yung ginagawa yun. Kaya pagpasok mo pa rin, hindi ka pa rin sa trabaho. Kumbaga gano'n, hindi ka na. Pero ang gratsya din doon, kumbaga, medyo kumalma yung amo. Nabalitaan ko na yun yung Pilipino ng mga nansya doon, yung natatanggalin, nagpapahanap ng magiging regular ng tagaplansa. Pero si Jerry, ayaw niya magbigay. Kasi nga, baka magiging reject din ang tatay. Baka gusto niyo magpaplansa, sabihin niyo lang sa akin. Jensia Padora. Pamaglansa. Kumbaga yun ang gambalik na tayo. Commercial lang yun. Ang sinasabi nga rito, kumbaga, sa mundong ating ginagalawan na alam naman natin na salungat, puro negatibo yung mga nangyayari sa paligid natin. Pero ang sinasabi, mag-responde ka pa rin ng mga mabubuting bagay. Gumawa ka pa rin ng tama. Kahit mga negatibo ang nangyayari sa paligid mo. Sa pamilya mo, sa eskwela, sa trabaho, o kung saan man. Ang pinapaalala sa atin dito na sa mundong ginagalawan natin, hindi yan perfect. Kumbaga, mga negative vibes sa karamihan ang nangyayari sa paligid natin. Pero ang sinasabi sa atin, ready for every good deeds. Gumawa ka pa rin ng mga magagandang bagay. At ang sabi nga ng Diyos, kumbaga, ibinigay ko na sa iyo lahat ng kailangan mong tulong. Gawin mo na. Maging ang ating Panginoong sa Kristo,
Doon sa Acts 10:38, ang pagkakasulat nga rito ni Lucas, ang sabi nga niya rito, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the evil, for God has with him. Paano nagawa ng ating Panginoon sa Kristo na gumawa pa rin ng mga mabubuting bagay sa kabila ng mundong ginagalawan na hindi perfecto? Puro kasamaan. Bakit siya nakagawa ng mabubuti? Kasi, for God was with him. Sapagkat ang Diyos ay kasama niya. Maging sa atin, di ba? Ibinigay na nga sa atin eh. Abundantly. Kahit hindi maganda ang nangyayari sa paligid natin, kahit tumiri ka pa sa autostrada, mag-responde bene ka pa rin. Kasi, God is with us. At ang paalala pa nga sa atin dito, sa 2 Corinthians 9:8, God is able to make all grace abound towards you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. Kaya ng Diyos. God is able to make all grace, lahat ng tulong, lahat ng biyaya, mapagyaman para sa iyo. That you, always having all sufficiency, sapat-sapat sa lahat ng aspeto, lahat ng bagay, may have an abundance for every good work. Para magawa mo ang lahat ng bagay na yan at makagawa ka ng mga mabubuting bagay. Kaya mga kapatid, ngayong bagong taon ng 2025, anuman na nakalaan dito, ang paalala sa atin, minsan pa, God has chosen you to be ready for every good deeds. Pinili ka ng Diyos, kasi identity mo yan, pagkakakilanlan sa'yo, na gumawa ka ng manalangin po tayo. Ama, salamat po o Diyos sa oras nito. Salamat po o Diyos sapagkat Ikaw po ang nagbibigay ng kaunawaan. Ikaw po o Diyos ang siyang patuloy nagbibigay sa amin ng tulong kung paano nga po kami lalakad sa mundong aming ginagalawa. Patuloy mo kami binibigyan, Panginoon, ng sapat, mayaman, saganang tulong mula sa iyong Santong Espiritu, Panginoon, upang maging matatag kami, Panginoon, sa aming paglakad, sa aming buhay, pananampalataya, Panginoon. Bagong taon muli ang iyong binigay, Panginoon, pero minsan pa pinaalala mo sa amin na tunay nga, Lord God, ang tulong nagmumula sa iyo ang aming kailangan upang patuloy nga po kami maging matatag at patuloy din kami maging handa na gumawa ng mabuti sa mga bagay na bagamat paligtad kung minsan nangyayari sa paligid namin, sa sitwasyon ng aming mga buhay, mga plano namin, pero minsan pa alam namin, Panginoon, na Ikaw po ang siyang nagtuturo sa amin na maging responde pa rin, mag-responde din pa rin kami ng tama sapagkat Ikaw po ang aming itinataas, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa oras nito. At minsan pa, dalayan nga po na hindi lang po namin ito napakinggan, pinag-aralan. Hindi lang ito papasok sa kaliwantay niya at lalabas sa kanan. Pagkos ito po, Diyos, ay papasok sa kaliwa, mananatili sa aming puso, magpapaalala na ito'y aming gamitin sa pamuhay, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa mga sandali ito. Salamat po, Diyos, at dalayan nga po na tunay nga ang lahat ng papuri parangal ay tanging sa iyo lamang. Ito po, Diyos, ang aming samdalangin. In Jesus' name I pray. Amen. Patuloy po tayong manalangin. Panalangin po natin ang mensahe natin na pag-aralan. Manalangin po tayo.